Bago ko simulan ang kwento, hihingi muna ako ng suporta sa mga bago kong tagapakinig. Paki-subscribe po sa channel ko. Paki-like na rin at paki-share. Yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi sa iyo, Sir Dan. At sa inyo pong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lexter. May karanasan ako noon sa aswang. At yan po ang gusto kong ibabahagi sa inyo. Nangyari po ito sa Hagna, Bohol noong 1971. At nung mga panahong yon ay wala na kaming klase dahil malapit na ang katapusan ng buwan ng Marso. Kaya naisipan kong magpunta sa pinsan ko sa Bohol. Kasi mahigit 2 taon na rin akong hindi nakapunta doon. Kaya kinabukasan ng hapon, nagpaalam na ako sa aking kuya at bunso. Gusto sana nila akong ihatid sa pier, pero hindi ako pumayag kasi hindi ako sanay at saka may lakad din sila nung hapon na yon. Ang kuya ko ay pupunta sa kasal ng kanyang katrabaho at ang bunso ko naman ay dadalo sa kaarawan ng kanyang kaklase. Nga pala, ang edad ko noong mga panahong yon ay nasa 20 pa at ako'y nag-aral sa Xavier University sa Cagayan de Oro. Pagdating ko sa pier ay pasado 5:00 na ng hapon. Bago ako sumakay ng barko, bumili muna ako ng pagkain para sa aking hapunan. Pagkalipas ng 1 oras, nang lumarga na ang barko na aking sinasakyan, nanalangin ako sa Panginoon na sana ay samahan ako ng kaniyang mga anghel upang ako ay gabayan at protektahan. At sana din ay gabayan din nila ang mga magulang ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagdating ng 7:00 ng gabi, nang maramdaman kong nagugutom na ako, kinain ko na ang baon kong pagkain. Pero sa kama lang ako kumain kasi wala nang bakanting upuan sa kantin. Maya-maya, nang matapos ako, ay naupo ako sa tabi ng barko at sabay tumingin sa mga alon ng dagat na patuloy sa pagtakbo. Nais ko sanang magtagal doon, ngunit sobrang lakas ng hangin at nagdadala ito ng lamig. Kaya't ilang sandali lang ang lumipas, ay bumalik ako sa aking kama. Nang pasado 10:00 na ng gabi, nakaramdam na ako ng pagod. Kaya umidlip muna ako. Total, malayo pa naman ang Bohol. Sa tingin ko, ay mamayang 2:00 ng madaling araw pa ito dadating. Ilang oras ang lumipas, nagising ako at napabangon mula sa higaan nang biglang umingay ang busina ng barko. Sa mga oras na yon, hindi lang ako ang nagising sa tunog ng busina, kundi pati ang ibang mga pasahero na mahimbing na natutulog ay nagising din. Nang tingnan ko ang aking relo, mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi na kami natulog noong mga oras na yon dahil malapit na kami sa Bohol. At maya-maya, nang makadaong na ang barko sa Tagbilaran, agad akong lumabas at naglakad-lakad hanggang sa nakakita ko ng bus. Pagpasok ko sa loob, ay naganap agad ako ng bakanting upuan. Noong mga sandaling yon, may kasama akong sumakay. Puro babae sila. Ang isa ay matanda na. Sa aking palagay, ay nasa 70 plus na. At ang isa naman, ay mukhang matanda lang sa akin ng kaunti. Pero buntis ito. Dahil sa wala ng bakanting upuan sa gitna at harapan, doon na lang sila umupo malapit sa dulo. At ako naman ay nasa kanilang likuran, sa pinakadulong upuan. Nang lumarga na ang bus, nagbayad kami sa konduktor. At pagkatapos ng higit kalahating oras, nagsimula ng matulog ang ibang pasahero, kasama na ang buntis, pati na rin ang mga katabi ko. Pero ako ay hindi na.
dahil di na ako makatulog. Noong mga oras na yon, dalawa na lang kaming gising. Ako at ang matandang babae na katabi ng buntis. Nais ko sanang makipag-usap sa kanya, ngunit nag-aalinlangan ako. Bigla kasi siyang nagbago. Naging malikot na ang kanyang ulo, na para bang nawawala na siya ng katinuan. At di naglaon, bigla siyang lumingon sa dalawang pasahero na mahimbing na natutulog sa kabilang upuan. Tapos dahan-dahan din siyang lumingon sa kanyang likuran kung saan ako nakaupo. Dahil sa ayaw kong mahuli niya kung nakatingin ako sa kanya, ipinikit ko na lang ang aking mga mata at nagkunwari akong natutulog. Noong mga sandaling yon, may pakiramdam ako na may gagawin siyang hindi maganda. Kaya ilang saglit lang ang lumipas, ay dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. At doon ko nasabi sa sarili ko na tama nga ang kutob ko, na may gagawin talaga siyang hindi maganda. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang gagawin pala ay magdudulot sa akin ng pangamba at takot. Sapagkat malinaw na nakita ko ang kanyang dila na unti-unting humahaba at tumutungo sa tiyan ng buntis. Dahil sa ayaw kong may mangyaring masama sa sanggol na nasa sinapupunan, ay sumigaw na lang ako ng malakas at sabay-sabi na may aswang sa bus. Sa lakas ng aking sigaw, nagising ang lahat. At nang makita nila ang matanda, ay sabay-sabay silang nagsigawan. Awang-awa na ako sa buntis dahil habang siya'y sumisigaw, hindi niya rin magawang umalis sa kanyang upuan sapagkat takot siyang hilain ng kanyang katabi. Nang ihinto ng driver ang bus, ay nagpalit ng anyo ang matanda. Naging pusa ito at tumalon sa bintana. Di nagtagal ay bumaba ang kondisyon ng buntis. Bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa ito'y nawala ng ulirat. Habang siya ay pinapaypayan ng ilan, may isang binatilyo ring ang biglang lumapit at naglabas ng maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Nang buksan na niya ang takip, saka lang namin nalaman na langis pala ang laman nito. At nang pahiran niya ang tiyan ng babae, ay kaagad itong nagising at unti-unting bumalik ang lakas nito. Matapos siyang pasalamatan ng babae, ay nagsalita siya na alam na raw niya kanina pa na may aswang sa loob ng bus. Pero hindi lang niya magawang sabihin sa lahat dahil nag-alala siya na baka marami ang hindi maniniwala at posibleng may magagalit pa sa kanya, lalong-lalo na yung mga hindi naniniwala sa mga aswang. Sabi pa niya na yung isang langis na dala-dala niya ay walang tigil raw sa kakakulo, kaya nalaman niya na may pasahero na aswang. Idinagdag din niya na bago pa lang siya natutong manggamot at ang nagbigay sa kanya ng kaalaman ay ang kanyang tiyuhin na tanyag na albularyo sa kanilang barangay. Maya-maya, pagdating ko sa bahay ng pinsan ko, agad niya akong niyakap at pinagkape sa lamesa. Hindi ko pa siya sinabihan tungkol sa mga naranasan ko at nakita sa bus. Dahil sigurado akong hindi siya maniniwala. Naalala ko kasi ang sinabi na noon na maniniwala lang siya kapag siya na mismo ang makakaranas. Nga pala, ang pinsan ko ay tawagin na lang natin sa pangalang Leo. May sarili siyang tricycle at araw-araw siyang namamasada. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi niya na nag-iisa na lamang siya sa bahay dahil ang kanyang mga magulang ay nasa Maynila na nagtatrabaho. At ang kanyang bunsong kapatid ay nag-asawa na at ito ay nakatira na sa malalayong barangay. Nang sumikat ang araw, sinamahan ko siya sa kanyang pamamasada. Kasi hindi ako nasanay na maiwang mag-isa sa kanyang tahanan. Sa totoo lang, dati
hindi talaga ako sumasama sa kanya. Kasi sa mga panahong yon, nandoon pa ang kanyang mga magulang at kapatid sa bahay. Pagdating ng alas 4 ng hapon, habang kami ay papauwi na, nakadaan kami ng isang lumang waiting shed kung saan may isang matandang babae na nakatayo. Sa mga oras na yon, napayuko ako sa takot. Kasi sobrang pamilyar sa akin ang kanyang muka. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung matanda na nag-anyong pusa at tumalon sa bintana ng bus. Pero alam ko na nakita na niya ako. Dahil bago pa kami makalagpas sa kanya, ay nakatingin na siya sa aming dalawa. At alam ko rin na matindi ang kanyang galit sa akin. Kasi ako ang dahilan kung bakit hindi siya nakapambiktima. Paglingon ko ulit sa waiting shed kung saan naroon yung matanda, ay mas lalo pa akong natakot nang makita ko ang matanda na nag-anyong malaking itim na aso. Pagharap ko kay Leo, ay kukuhitin ko sana siya sa braso kasi ipapaalam ko sa kanya na naging aso yung matanda. Pero paglingon ko ulit sa waiting shed, ay wala na doon ang aso. Pagkalipas ng ilang minuto, nang dumating na kami sa bahay, tinanong ako ni Leo kung gusto ko bang samahan siya sa pangangahoy sa gubat. Nung hapon na yon, ay ayaw ko sanang sumama kasi gusto ko munang magpahinga. Pero dahil sa ayaw kong maiwang mag-isa sa kanyang bahay, ay tumango na lang ako at kumuha ng 2 itak sa kusina. Maya-maya, nang kami ay malapit na sa gubat, may nadaanan kaming maliit na bahay na yari sa pawid. Alam ko na bagong-bago pa lang ito sa lugar. Kasi nung unang bisita ko dito ay wala pa ito. Pero sa tingin ko ay hindi pa umuwi ang may-ari sapagkat sarado pa ang mga bintana at pinto nito. Pagdating namin sa gubat ay namutol kami agad ng mga tuyong sanga at isinilid namin sa malaking sako. Maya-maya, nang marami na kaming nakuhang kahoy, ay binuhat na namin ang sako at umalis kami sa gubat. Hindi ko akalain na ang nakatira pala sa bahay na yon ay ang matandang babae na kinakatakutan ko. Kasi nang mapadaan na naman kami sa bahay na yon, ay bigla na lang bumukas ang bintana at siya ay dumungaw doon. Pagdating namin sa bahay, agad ako nagbihis sa kwarto at nagimpake dahil alam na ng matanda kung kaninong bahay ako nakituloy at sigurado ako na pupunta siya dito mamayang gabi para ako'y paslangin. Dahil kakaiba na ang kanyang mga titig sa akin kanina na para bang gusto niya akong gantihan. Paglabas ko ng silid, nagulat ang pinsan ko nang ako'y nakabihis na. Kaya agad niya akong tinanong kung ano ba ang problema at bakit daw ako aalis. Nais ko sanang magsinungaling sa kanya nung hapon na yon. Ngunit tila nahalata niya na ako'y labis na natatakot. Kaya't wala na akong nagawa kundi ang ipaalam na sa kanya ang katotohanan. Maya-maya, pagkatapos kong ikwento sa kanya ang hindi kapanipaniwala na nangyari sa loob ng bus, ay biglang nag-iba ang kanyang muka. Ang kanyang seryosong muka ay napalitan ng takot at pangamba. Kaya labis ang aking pagtataka sa kanya nung hapon na yon. Dahil, bakit takot na takot siya, gayong hindi naman siya naniniwala sa mga ganon. Kaya tinapi ko ang kanyang balikat at siya'y aking tinanong kung naniniwala ba siya sa sinabi ko. Hindi naman siya nag-atubiling na sagutin ang aking tanong. Kwento niya na matagal na siyang nagdududa na may tinatagong lihim ang matandang yon. Dahil may mga gabi na nakakasalubong na yon sa daan na basang-basa ng langis ang katawan. At may mga araw din na kapag dumadaan siya sa bahay nito
ay nangangamoy ang bahay na parang may patay na tao sa loob. Ilang sandali ang lumipas. Ibinalik ko sa kwarto ang aking bag kasi hindi na ako pwedeng lumabas dahil may isang malaking itim na aso ang nag-aabang sa akin sa labas. At siyak, naatakihin ako nito kapag ako'y lumabas. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganong kalaking aso na halos kasing laki ng bagong silang na baka. Pero alam ko kung sino ito. Walang iba, kundi ang matandang nakatira sa tabi ng gubat. Kahit na nasa loob kami ng tahanan, nakaramdam pa rin kami ng takot at pangamba. Dahil sa totoo lang, ang bahay ng pinsan ko ay wala pang kisame. Kaya kahit nakasara pa ang mga bintana at pinto, ay makakapasok pa rin ang nilalang kung siya ay aakyat o maganyong ibon. Maya-maya, nang magsimulang mag-ikot-ikot sa bahay ang aso, agad kaming pumunta sa kusina at kinuha ang itak na ginamit namin kanina sa pangangahoy para may pangdepensa kami kung sakali mang bigla itong umakyat at pumasok sa loob. Sa mga pagkakataong yon, hindi na kami huminto sa pagtitig sa itaas dahil may pakiramdam kami na doon talaga siya dadaan. At di naglaon, hindi nga kami nagkamali. Tama nga ang aming hinala. May isang nilalang na ang sumilip sa itaas. Nagbabaga ang mga mata nito at ang buhok ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Nagtago kami agad sa likod ng kabinet para hindi na kami makita. Ilang segundo lamang ang lumipas nang makita naming dandahan niyang ipinasok ang kanyang mga kamay, ay kaagad namin siyang nilapitan at tinaga. Akala namin sa gabing yon ay mapaslang namin siya. Ngunit hindi pala. Dahil nang matamaan namin ang kanyang ulo, siya ay napatalo na sa labas at tumakbo papalayo. Nung gabi ding yon, hindi na kami nakatulog dahil natatakot kami na baka bumalik siya. Kinaumagahan, naisa na naming siyang patayin sa loob ng kanyang tahanan. Kaso, wala na pala siya roon. Sa tingin namin, lumipat na siya sa ibang lugar dahil wala nang kahit anong gamit ang naiwan sa loob. Maya-maya, sinira namin ang kanyang tahanan upang hindi na siya babalik sa lugar na to. Kinahaponan, nang mayatid na niya ako sa pier, sinabi niya sa akin na doon muna siya pansamantala titira sa kanyang kaibigang albularyo upang hindi siya malagay sa panganib. Kasi malakas ang kanyang kutob na gaganti yun. Nang makauwi ako sa bahay, hindi ko sinabi sa kanila ang mga kababalagan na naranasan ko sa aking bakasyon. Dahil baka pagtatawanan lang nila ako. Hindi kasi sila naniniwala sa mga ganon. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa mga nakikinig.